Boom! Sa pool! Patay ang Aprikano. Tumba, bagsak. Wala na, hindi na makakabangon. Panalo na. Look at this very carefully. And another right hand sends Comfort to the shot of his own. And down. Sa darating na December 20th ng kasalukuyang taon ay muling sasabak sa bigating laban si J.R. Racanel laban sa undefeated na pambato ng Ghana na si Theophilus Kapakpo Aloti para sa bakanting WB o Global Super Flyweight belt. Abangan natin yan mga boss, so sa mga di pa nakakaalam kung saan nagsimula ang karera ng ating bida. Let's go at tumungo tayo sa takbo ng kanyang karera sa boxing. Si J.R. Sarin Raquinel, na kilala sa kanyang palayaw na The Dreamer, ay isang Pilipinong professional na boksingero na nagmula sa Candoni, Negros Occidental. Isinilang noong 1 ng Pebrero 1997, si Racanel ay unti-unting lumikha ng kanyang pangalan sa mundo ng boxing sa pamamagitan ng kanyang southpaw stance, walang takot na estilo ng pakikipaglaban at ang kanyang kakayahang magpakita ng lakas at determinasyon sa loob ng ring. Sinimulan ni J.R. Racanel ang kanyang professional na karera sa boxing noong Marso 31, 2014. Sa kanyang unang laban, ipinakita agad niya ang kanyang potential sa pamamagitan ng isang first-round technical knockout na panalo laban kay Mark Cotara. Ito ang naging simula ng isang serye ng mga panalo na nagpakilala sa kanya bilang isang bagong puwersa sa mga mas mababang weight division. Sa kanyang mga unang taon sa professional na boxing, lumaban si Racanel sa mini flyweight at light flyweight divisions. Nagtala siya ng mga impresibong panalo, karamihan ay sa pamamagitan ng knockout, na nagpapakita ng kanyang likas na lakas sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan. Noong 2017, nagsimulang makakuha ng mas malalaking oportunidad si Racanel. Noong Pebrero ng taong iyon, lumaban siya para sa bakanting Luzon Professional Boxing Association Luzpro BA light flyweight title laban kay Glennie Calacar na nagresulta sa isang split draw. Hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-angat. Noong October 20th, 2017, nasungkit niya ang kanyang unang regional title, ang bakanting OPBF Silver Flyweight title, sa pamamagitan ng isang majority decision na panalo laban kay Richard Rosales. Ang panalong ito ang nagbukas ng pinto para sa mas malalaking laban sa international na entablado. Ang isa sa mga pinakamahalagang yugto sa karera ni Racanel ay ang kanyang mga laban sa Japan. Noong Marso 13, 2018, sa Korakuen Hall sa Tokyo, hinarap niya ang Noy OPBF Flyweight Champion na si Keisuke Nakayama. Sa isang kahangahangang pagpapakitang gilas, tinalo ni Racanel si Nakayama sa pamamagitan ng isang 9th round technical knockout na nagbigay sa kanya ng prestihiyosong OPBF Flyweight title. Matagumpay niyang naidepensa ang kanyang titulo laban sa kapwa Hapon na si Shun Kosaka noong Mayo 27, 2018 na kanyang pinatumba sa ika-4 na round. Dahil sa kanyang mga panalo laban sa mga Hapon na boksingero, binansagan siyang the Japanese killer ng ilang mga tagahanga ng boxing. Hulog sa tiyan o sa chest. Yun. Kung masyado malakas, mahina malakas. Yun. Balik! Okay, dagdagan mo. Dagdagan mo! Dagdag, hindi forma. Yun, tuloy! Tuloy! Dagdag! Sige lang, sige, dagdagan mo. Sige lang. Baligo. Sige, baligo. Sabati na, apirin mo. Apirin mo, sabati. Tatlo-apat. Nataranta na yan. Yan, sige na, tatlo-apat. Yung apir mo. Nataranta na. Relax ka, Maya, relax. Combination. Mahina malakas. Oh, go!
Relax lang ha. Tulad ng karamihan sa mga boksingero, dumanas din ang mga pagsubok si Raquel. Noong Setyembre 2018, natikman niya ang kanyang unang pagkatalo sa kamay ni Wulan Tuolehazi ng China sa laban para sa WBC Silver Flyweight title. Hindi naging matagumpay ang kanyang pagdepensa sa kanyang OPBF title dahil sa inactivity na kalaunan ay nabakante. Noong Oktubre 23, 2021, sa isang all-Filipino showdown, muli siyang natalo sa pamamagitan ng unanimous decision laban sa kapwa de kalibreng boksingero na si Guillermo Magramo. Sa kabila ng mga pagkatalo, hindi nawala ng pag-asa si The Dreamer. Nagpasya siyang umakyat sa Super Flyweight Division kung saan niya muling ipinakita ang kanyang galing. Noong October 23, 2022, sa South Africa, nasungkit niya ang WBO Intercontinental Super Flyweight title sa pamamagitan ng isang TKO na panalo laban kay Landile Nisaki. Isang gabi ng katapangan at estratehiya ang ipinamalas ng Pilipinong boksingero na si JR, The Dreamer, Raquel, nang kanyang harapin at talunin ang paboritong si Yair Frank sa sarili nitong bakuran sa Hermosillo, Sonora, Mexico. Ang laban na naganap noong ika-13 ng Oktubre 2024 ay para sa bakanteng World Boxing Council, WBC Continental America's Super Flyweight title at naging isang di malilimutang gabi para sa Philippine boxing. Pumasok sa laban si Raquel bilang isang malaking underdog. Hawak ni Yair Frank ang isang malinis na record na 17 panalo, walang talo at 12 knockouts. Bukod dito, ang laban ay ginanap sa kanyang sariling bayan, kung saan ang suporta ng mga manonood ay nasa kanyang panig. Sa kabilang banda, bit-bit ni Raquel ang kanyang karanasan at ang pangarap na muling makapasok sa world title picture. Isang klasikong aggressor versus counterpuncher. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang laban ay sumunod sa isang malinaw na kwento. Ang walang tigil na pagsugod ni Frank laban sa matalino at matalas na counterpunching ni Raquel. Agresibong pagsugod ni Frank. Bilang paborito at nasa harap ng kanyang mga kababayan, si Frank ang naging agresor sa kabuuan ng 12 rounds. Patuloy siyang sumusugod, nagpapakawala ng sunod-sunod na kombinasyon sa pag-asang mapagod at masaktan si Raquel. Ang kanyang game plan ay malinaw. Gamitin ang pressure at volume punching upang dominahin ang Pilipino. Sa halip na sabayan ang walang habas na pagsugod ni Frank, ipinakita ni Raquel ang kanyang kahinahunan at talino sa loob ng ring. Nanatili siyang kalmado sa gitna ng pressure, mahusay na gumagalaw at nag-aabang ng tamang pagkakataon. Ang kanyang naging pangunahing sandata ay ang kanyang southpaw counterpunching. Habang si Frank ay abala sa pagpapakawala ng maraming suntok, marami dito ay sumasapol lamang sa hangin o sa depensa ni Raquel. Sa kabilang dako ang mga suntok ni Raquel, bagamat hindi kasing dami, ay mas malinis, mas solido at mas tumatama sa target. Sa tuwing susugod si Frank, sinasalubong siya ni Raquel ng matutulis na counterpunches, particular na ang kanyang kaliwang straight at kanang hook na pumipigil sa momentum ng Meksikano. Naging matagumpay si Raquel sa pagkontrol ng distansya. Hindi niya hinayaang makapasok si Frank sa loob kung saan epektibo ang mga body shots at sunod-sunod na suntok nito. Sa pamamagitan ng kanyang footwork at tamang pag-atras, pinanatili niya ang laban sa distansya na pabor sa kanyang mga counter. Bagamat may mga pagkakataon na tinatamaan din siya ng mga suntok ni Frank, ipinakita ni Raquel ang tibay ng kanyang panga at ang pusong palaban. Hindi siya natinag at patuloy na sumunod sa kanyang game plan. Sa mga huling round, kung kailan inaasahan na mapapagod na siya, lalo pa niyang ipinakita ang kanyang determination. Sa ika-12 at huling round,
Nagpakita siya ng kumpletong dominasyon na nagpatibay sa kanyang panalo sa mata ng mga hurado. Matapos ang 12 rounds ng matinding bakbakan, iginawad ng mga hurado ang isang unanimous decision na panalo para kay J.R. Racanel. Lahat ay pabor sa Pilipinong boksingero. Ang Versus ay nagpatahimik sa mga manonood sa Hermosillo at nagbigay ng isa sa mga pinakamalaking upset sa boxing sa taong iyon. Hindi lang niya sinira ang malinis na record ni Frank, kundi nasungkit din niya ang mahalagang World Boxing Council Continental Americas title. Ang panalong ito ay muling naglagay kay J.R. Racanel sa mapa ng world boxing. Ang kanyang pinangarap na maging isang world champion ay buhay na buhay pa at ang kanyang tagumpay sa teritoryo ng kalaban ay isang testamento sa kanyang galing, talino at hindi matatawarang katapangan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang momentum sa mga sumunod na laban. Noong Mayo 30, 2024, tinalo niya si Komgrich Nantapech ng Thailand sa pamamagitan ng TKO sa Bangkok. Is just relentlessly putting these punches together, and I think the referee's going to look at this very carefully. And another right hand sends Concrete to the canvas. And the Kamakailan lamang, noong Mayo 31, 2025, sa Bacolod City, idinagdag niya ang Asian Boxing Federation, ABF Bantamweight title sa kanyang koleksyon matapos talunin si Imane Matendo ng Tanzania sa pamamagitan ng TKO. And Matendo answers with a body shot of his own. And down. Si J.R. Racanel ay kilala sa kanyang agresibong estilo. Bilang isang southpaw, epektibo niyang ginagamit ang kanyang kaliwang kamay sa pamamagitan ng malalakas na suntok at walang tigil na kombinasyon. Mayroon siyang warrior heart, bilis at kasanayan na nagbibigay aliw sa mga manonood. Ang kanyang knockout power ay piisam sa kanyang mga pangunahing sandata, na may mataas na porsyento ng kanyang mga panalo na nagtatapos sa pamamagitan ng knockout. Kasalukuyan, si J.R. Racanel ay patuloy na nagte-training at naghihintay ng pagkakataon na makalaban para sa isang major world title. Ang kanyang mga kamakailang panalo ay nag-angat sa kanya sa mga rango ng iba't ibang mga sanctioning bodies na naglalapit sa kanya sa katuparan ng kanyang pangarap na maging isang world champion. Ang kwento ng kanyang karera ay isang testamento sa katatagan at determination ng isang Pilipinong boksingero na handang harapin ang sino man at saan man para sa karangalan ng kanyang sarili at ng kanyang bayan. What's up, boxing fans? This is Terrence Crawford. Shout out to Pinoy Boxing TV. Do subscribe, Mabuhay Mga Pinoy.